bawat isa. Sarap ang buhay sa Panginoon. Talagang kapag nakamda mo yung presensya ng Panginoon, ay tutulo yung buhok mo talaga. No? Kasi sabi sa ng Panginoon, ang tao kaya nabuhay, binuhay ng Panginoon, ang gagawin lang ay magpuri, magpasalamat sa Kanya. Walang iba. Kaya ginawa ang tao para purihin siya. No? Kaya ginagawa ko natin every Sunday. Dapat ibigay mo na yung the best na magpuri sa Panginoon. Darating yung time, babawalan na tayo magpuri sa Panginoon. No? Ibang bansa, bawal na magpuri, patago na magpuri. Pero ngayon sa Pilipinas, malayang-malaya na magpuri sa Panginoon. Pero kinakatamaran pa natin, kinakahiya pa natin na tumaas ang kamay, kumanta, sumigaw, no? Pumalakpak sa Panginoon, kinakatamaran pa natin. Sabi ng Panginoon, ilighan tao para purihin siya at sambahin. Yung mga trabaho, mga bagay na nakita natin, karagdagan lang po yan. No? Kaya yung mga bagay sa limutan, huwag natin masyadong pagkabalahin yan. No? Kasi sabi ng iba, malapit na magdating ng Panginoon. At pinag-usapan ng nakaraang linggo mula first Sunday and second Sunday about ano? Inverno. Ayaw natin sa inverno. Mainit. Habang buhay kagagatungan do. At pangatlong linggo, ang pinag-usapan ay langit. Ngayon pa rin langit. Habang nabubuhay ka ba, naiisip pa natin yung langit? No? Sa mga Kristiyano, bilang mga tag-namataya, dapat araw-araw ang iniisip ng langit. Pero hindi natin nagagawa. Si bakit? Busy tayo sa nakikita natin sa mundo ito. No? Busy tayo magpayaman. No? Ayaw magutom. No? Kahit sabihin natin, marami tayong trabaho, pero araw-araw na ginawa ng Panginoon, isipin pa natin siya. Isa nakakalimot po tayo. No? Isa nakakalimot tayo maglingkod sa Panginoon. No? Dahil sa trabaho, busy sa trabaho. Pagdating ng December, maraming gastusan. Magbibisi para makindro pang gastos. Hahabulin para pang gastos. Kaya marami ng Panginoon. Dapat ibahin natin yung pag-iisip. Kaya sa mga ito, ako yung nagpupulot at papasalamat. Dapat sabihin mo na po ngayon. Pero naiba ko yung studio. Ako po ay nandito. At gagamitin ng Panginoon sa umaga ito. Nawa, yung salita ng Panginoon na ating pag-uusapan ay tumimo sa ating kaisipan at sa ating puso kaysa gawa natin, sabi ng Lester. Tila gusto niya maglingkod pero may humahad lang. Ano mga bagay na yan sa mundo ito na humahad lang sa atin sa paglingkod? Ayun po ang tanong. No? Kaya, purihin ng Panginoon. Sige, magbabasa po tayo ng salita ng Panginoon. Parehas na po kami ni Mother Raymond ng about langit. Tapos parehas pa kami ng text sa Pilipos chapter 3 verse 12 hanggang 21. Parehas po kami. Sige, tayo po tayo. Hawak po tayo ng Biblia. Meron po mga Biblia dyan. At kunin po natin. Makikinis po tayo. At basahin po natin. Wala po ba kayo? Meron po mga Biblia dyan para makasabay po kayo. Sabi sa verse 12, sabi diyan, hindi sa nakamtan ko na ang mga bagay na ito, hindi rin sa ako'y ganap na, ngunit sinisikap ko makamtan ang gantimpala sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako'y tinawag ni Kristo. Hindi ko ipinapalagay na nakamit ko na ito, ngunit isang bagay ang ginagawa ko. Habang nililimot ko ang nakaraan at sinisikap na marating ang layuning nais kong makamtan. Sabi sa 14, nagpupunlagi ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala na pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang nagbigaang buhay na sa langit. Ganyan ang dapat maging kaisipan nating mga katatag na sa pananampalataya. Hindi
Kung di ganito ang inyong iniisip, papaunawa yan sa inyo ng Diyos. Ang malaga ay paghawakan natin ang ating nakamtanan. Mga kapatid, magkaisa kayong tungkol sa halimbawang ipinakita ko sa inyo. Pag-uulan din ninyo ng pansin ang lahat ng sunod-sunod sa aming halimbawa. Sapagkat tulad ng madalas kong sinasabi sa inyo noon at ngayon, luhaang inuulit ko, marami ang namumuhay bilang mga kaaway na krus ni Kristo. Kapahamakan ang kahihinatnan nila sapagkat ang dinilos nila ay hilig ng kanilang katawan. Ikinararaman nila ang mga bagay na dapat sana nilang ikahiya at wala silang iniisip kundi ang mga bagay na may kinalaman sa mundong ito. 20. Subalit sa kabilang dako, tayo mga may namamayan sa langit. Mula rooy hinihintay natin may pananabik ang Panginoong Jesucristo, ang ating tagapagligtas. Sa pamamagitan ng kapangyarihang ginamit niya sa pagpapasuko sa lahat ng bagay, ang ating katawang may kahinaan ay babaguhin niya upang maging katulad ng kanyang katawan. Sige, malangin po tayo. Amang Manal, salamat sa patuloy mo pagsama sa amin. Salamat sa pag-iingat mo na patuloy mong naranasan ng bawat isa sa amin. Lord, anuman nakita mo sa aming puso't kaisipan, kami po ay humihingi ng kapatawaran. Panginoon, salamat sa iyong kapatawaran na ibinigay mo sa bawat isa. Malayang-malaya na po kami na makapagpuri sa iyo, makapagpasalamat sa iyo. At malayang-malaya ng mga kilos ang banal na Espiritu sa lugar ng tubo, Panginoon. Kaya dalangin po namin, samahan po kami sa aming pag-aaral ng mabuting balita. Ang dalangin po namin, yung mga salita mong mahayag ay maitanim sa aming puso't kaisipan. Hindi lang na itanim, kundi may sagawa po namin. Habang naghihintay po kami sa iyong paging pagbabalik, Panginoon. Tulungan mo kami, turuan mo po kami na pahalagahan ang iyong kaharian doon sa langit, Panginoon. Nawa, ipaunawa mo sa amin na mas mahalaga yung mga bagay na panlangit kaysa lupa po, Panginoon. Lord, hallelujah. Sa umaging kahumanin, gagamitin mo na pagpapahayaan ng mabuting balita. Dalangin ko ang iyong pagsama ng Banal Espiritu. Ikaw ang makita sa aking buhay. Lord, ako lamang po, Panginoon, yung mouthpiece mo para sabihin ang katotohanan, para maging matatag ang mga anak ko habang naghihintay sa iyo. Lord, salamat. Pinupuri ka namin, nakita ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige, tayo po. Ngayon po ay ating pag-usapan ay about langit at lupa. Parang kumagat ko, ano? Parang great drama. Sabi diyan sa ating tema, paano natin maranasan ang langit dito sa lupa? Bakit brother? May langit na ba sa lupa? Minsan, tanong natin sa ating sarili, nakakaranas na ba tayo na habang nandito tayo sa ibabaw ng lupa, na mananampalataya ni Kristo, naranasan mo na ba yung langit? Habang naglilipot siya sa Panginoon. Amen. Sabi ni Pablo, naranasan niya rin. Sabi ni Madre mo nung Lord Sunday, si Pablo lang po, yung isang tao na nakarating po sa Lord. Kaya nasabi niya po, gusto ba natin, habang hinihintay natin yung pagbabalik ni Jesus Christ, dito pa lang sa lupa, iniisip ba natin, Lord, doon ang aking tahanan sa langit. No? Dapat ganun po yung ating kaisipan. Kaso hindi po ano. Nabibisit tayo sa mga bagay sa sanlibutan ito. Minsan, pinagpapalit natin yung mga bagay na panlupa kaysa langit. So, kapag pinag-aralan mo po yan na mas maganda pala na dapat, dapat mag-impo ka ng kayamanan sa langit. Dapat ang pinaparaktis pa natin habang nandito ka pa sa lupa, pinaparaktis mo na yung makalangit na buhay mo doon. Sabi niya, paano natin maranasan ang langit dito sa lupa? Question ko yan. Sabi niya, sa introduction ko po, may chill lang yan. Sabi niya, dito sa lupa, masasabi mo ba
natin, Panginoon, salamat dahil pinaparanas mo na ang langit. Naisip ba natin yan? Paglabas mo ng bahay, nararanasan mo yung langit. Araw-araw mong ginagawa ng Panginoon sa buhay mo, nararanasan mo ba yung langit? Minsan hindi po natin nararanasan yan kasi paglabas mo sa bahay, ang isip mo, trabaho agad. No? Amen? Sabi nga doon, kayamanan ang naging hadlang o karir ang naging hadlang sa paglilingkod natin. Hindi din maranasan o mapasalamatan mo ng Panginoon. Lord, salamat dahil pinaparanas mo araw-araw yung langit. Hindi ko na masyado ini-importanta yung mga bagay. Sabi nga, kasama namin na tambay-tambay kami. Sabi niyo sa akin, hindi ko inaanin akin yan. Darating yung araw, mawawala din. Kasi kung bagay na yan, nakapokus ako sa bagay na yan, hindi ko makakamtan kung darating at bibigay sa akin. Dapat yung mga bagay na yan, dapat yung mga bagay, darating ng tayo, babawiin sa inyo. Yung buhay natin na yan, babawiin ng Panginoon yan. Dapat araw-araw, iniisip natin yung kalagayan natin sa langit. Kahit nandito ka pa sa lupa. Kaso, nandito tayo sa lupa, yung nakikita mo, yung binugol mo, na marating, sa ibabaw ng lupa. Doon tayo nagpupunyagin. Amen? Di ba? Pero hindi natin pinagsisikapan yung langit natin kahal. Diba? Itong buhay ko ba, langit ba, yung pupuntahan ko o impyerno. Diba? Minsan nakakalimutan yung langit. Di ba? Araw-araw natin hindi na lang naaalala yung langit. Kahit mga Kristiyano po, hindi natin naisip yung langit. Masala natin may Diyos, magdikot tayo, pero yung langit, kung nakaraan mo po kami ng pagtog, hindi usap kami ni Mother Curie, araw ng linggo. Yung tao busy. Tao pa rito. Sabi ko, tayo tingnan mo, ang tao wala ng panahon sa Diyos. Kung alam na ng tao, na darating yung time, langit ang pupuntahan, dapat nagpupunyagin po tayo. Dito pa lang sa lupa, nagpupunyagin ka na. Ginagawa mo na yung the best para sa Panginoon. Kasi, dito, pinaprasisa ng Panginoon para sa langit. Kasi po, hindi namin naisip. Sabi pag-ibig ko, Lord, sabi ko, yung tama nga, ang trabaho nandyan lang yan. Yung biyaya nandyan lang yan. Yung nagtatapat ka sa Panginoon. Tama ko, diba? Gagawin mo lang, mag-ikot sa Panginoon, bibigyan mo ng biyaya. Pero yung biyaya niya, huwag mo masyado pagpahalagahan. Kasi minsan yung biyaya niya, yun ang nakakasira sa paglilingkod natin. Sabi nga ni Pastor Jose, yung trabaho nakakasira po ng paglilingkod sa Panginoon. Tama naman po, di ba? Minsan, busy po tayo sa mga bagay, pero yung paglilingkod sa Panginoon, nakakalimutan natin. No? Sabi yan sa verse mo, sakit sa may hit, ulit mo yung pagkuhanan. Nakarang araw, busy pa ako dahil hindi may trabaho. Pero po Lord, sabi ko, yung pagkabisihan na dapat bigbisan sa paglilingkod sa Panginoon. Nakarang araw, si Mother Kulot, wala po dito. Gusto ko po siya ng Bible study. Ginawa niya. Bibis, hindi ko pinagmamalaki yung sarili ko. Sabi ko, gali akong tanay. Sabi ko, doon ako makadugis. Hindi ako makakaabot sa Bible study. Ito na lang. Kami na hindi ko kaya ako mag-isa. Sabi ko, maraming kapatiran po dyan na pwede kong gayahin. Yung natin yung iba busy. Mga tabo. Dahilan. Sabi ko, sige, yung pag-drive ko papuntang tanay talagang bilisan ko. Parang yung nakasama. Sabi ko kay Charis, huwag kang mag-focus ng gawain. Pag ikaw tinalaga dyan, di ba mag-postpone yung nagbabible study, basta ikaw yung nagbabible study, huwag kang mag-focus. Kasi gawain po natin yan. Busy ka sa gawain, takot ka sa mga bagay, pero yung pag-lilingkod sa Panginoon, gawin. Kasi dito pa lang sa lupa,
kalugman nila, nararanasan nila. No? Dapat ganun po yung ating kaisipan. Sabi nga ni Pastor Silanina Cristatina, gusto niya maglingkod sa Panginoon pero may humahadlang. Sa ating paglilingkod, ano ba yung humahadlang? Sabi nga ni Pastor, marami kami mga daladalaan. Mga daladala, kasama ng Spirit. Kung ayaw mo lang talaga maglingkod, gusto mo lang talaga nakapagsimba. Kadal po. Father, ang sakit mo naman ang salita. Ito po yung nakikinig. Kasi po, ang pinag-uusapan po dito, yung buhay mo na yan, yung kaluluwa mo yan, langit dapat mapunta. Huwag tayong pa-chambing-chambing lang. Kasi pag napachambing-chambing ka, impyerno ang pupuntahan mo, hindi namin. Sayang. Sayang yung pinagpasahan mo sa pagiging mo tapos kinilagyan mo, impyerno lang. Sabi ko ay yung trabaho, yung mga bagay sa lupa, nababaw na lupa, iyan ang nagiging hanilang para manapunta ka doon. Tama mo ba? Napapalayo po tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Sabi diyan, sa una kong puntos, sabi diyan, dapat sikapin natin makamtan ang gantimpala na hahantong sa langit. Ganyan po yung kaisipan ni Pablo. Basahin mo natin sa chapter 12 hanggang verse 12 hanggang 14. Sabi diyan, magpapatuloy sa pagkatbal ko yan. Hindi sa nakamtan ko na ang mga bagay na ito. Sabihin si Pablo, accomplishment na. Sa paglilingkod sa Panginoon, naging mayaman po siya kasi dahil nag-aral po siya sa eskwelahan ni Gamaliel. Yun po ang pinakamalaki, ang pinakamahal ng eskwelahan na eskwelahan. No, din sabihin, nakamtan niya lang. Sabi niya, hindi sa nakamtan ko na ang mga bagay na ito. Hindi rin sa ako'y ganap na. Hindi niya inaangkin na, Lord, tapos na. Nagawa ko na lahat. Sabi niya, ngunit sinisikap kong makamtakan ang mga gantimpala sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako ginawang Kristo. Dapat araw-araw, yung gantimpala na yan, na darating yung time doon sa langit, nagpupunyagi ka. Nagpupunyagi po tayo. Yung po yung kaisipan ni Pablo. Araw-araw, linilimot niya yung naranasan niya, yung pagpapala, paglilingkod, linilimot niya, nagpupunyagi siya para hangtong siya sa langit. Kasi po tayo, minsan, hindi natin maisip yung langit. Nakahantungan ng bawat isa sa atin. Iniisip natin din sa lupa kung ano yung kinabukasan ng bawat isa. Tama naman po. Sabi ng Biblia, huwag pakainin ng tamay. Pero yung dahilan na ikaw mawalay sa paglilingkod sa Panginoon dahil sa pagpapalang yan, pag-isip na po tayo. Sabi ni Pablo, hindi niya masyadong mahalaga. 14 pa sa 13. Karay. At sa 13. Karay. Mga kapatid, hindi ko ipinapalagay na nakamit ko na ito. Ngunit, isang bagay ang ginagawa ko. Habang nililimot ko ang nakaraan at sinisikap kong marating ang layuning nais kong makamtan. Ano bang nais ni Pablo na makamtan? Buhay na walang hanggan sa langit. Dapat po dyan tayo nagpupunyaki. Dapat po tayo dyan nagpupursige, susumikap. Sabi ni Pablo. No? Salamat tayo, pinagpapala ka ng Panginoon. Salamat ka sa personal yung pera mo. Araw-araw. Hindi ka na mo problema sa pera. Dito lang po yan sa lupa. Dapat, habang pinagpapala ka, sinisikap mo yung hantungan mo sa langit. Tulad ko. Nililimot, yung nakaraan, hinaharap, yung patungo sa langit. Makalitan nila. No? Sabi dyan, sige po, 14. Nagpupunyagi ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala na pagkatawag sa akin ng Diyos sa mamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na nasa langit. Wala na po siyang iniisip nun eh.
Siguro anong time nun, wala na siya inisip. Gusto niya paglikuran lang ang Panginoon. Yung time siguro niya na sinusulat niya yun. Gusto niya, kung ano yung nakita, kaya nasabi niya nga niya imitate me like Jesus. Gusto niyang maranasan yung nararanasan ni Jesucristo na makapunta sa langit. Gusto niya nagpupunyagi siya kung ano yung ginagawa ni Jesus Christ, yun din ang ginagawa niya. Kasi darating yung time, aakyat din siya sa langit. Nagawa ni Jesus Christ, nagawa ni Pablo, kaya natin gawin yan. Ano ba yung dahilan kung bakit niya natin magawa? I-relate natin yung pagpunta sa simbahan. No? Nakapunta tayo kung saan tayo nakapunta sa halang buhay. Pero pagpunta sa simbahan, hindi tayo makapunta. Late pa. Masakit sabihin, sakit pakinggan, hindi ko ang katihanan. Kasi pinag-uusapan po natin dito, yung buhay mo na yan, dapat mapunta sa langit. Yung kaluluwa mo na yan. Sakit pakinggan, sakit isipin, sakit tanggapin. Pero po yun ang katotohanan po. Dapat nagpupunyagi ka, nagpupunyagi po tayo. Kung ano yung nakamtan ni Jesus Christ na umakyat sa langit, nagpupunyagi si Pablo para makamtan yung buhay na walang hanggan, yung binigay sa kanya. Dapat po tayo habang nandito pa sa lupa, ang iniisip po natin, langit na. Habang nagtatrabaho ka, Lord, pag kinuha mo, lalo ka. Habang pinagpapala tayo, dapat iniisip natin, Lord, dapat langit ako. Yung mga bagay na to na binibigay mo sa akin, panandalian lang ito eh. Sabi nga sa Mateo, walang kapwa bato, nakapatong sa kapwa. Lahat po ito tuturugin. Kaya pinagsisikapan mo, nagsisikapan natin na makamtan, dito lang po yan sa lupa. No? Bawat yung building, pinagsikapan po ni Pastor Roswin, yung sa Abu Dhabi para matayo, para magdausan ng mga Kristiyano. Darating yung time. Walang po. Kaya yung pinaghihirapan po natin sobra-sobra, nag-overtime po tayo sa pagtatrabaho, darating yung time. Hindi mo rin yan makakamit. Panandali ang kasiyahan ng po yan. Yung langit, dapat doon tayo nagpupunyakit. Doon po tayo nagpapakahirap. Kaya, sabi mo, minsan yung mga bagay na to, na nakita natin, ito yung hadlang bakit hindi tayo kapag-ibon. Cellphone. Pag-isip sa umaga, cellphone na yan. Diba kami nag-tip sa trabaho, hindi na tayo nakapag-ibon. Minsan sa maliit na bagay, Kristiyano na tayo po, no? Sa maliit na bagay, nadaya pa rin tayo. Alam natin, na tayong idea. Pero pala, naladaya na po tayo ng kaaway. Cellphone lang yun. Para pa kaya ipakitaan ka na mas malaki opportunity. Lilimutin mo yung paglilingkod, pupunta ka sa mga ng opportunity. Makakuha natin kayamanan. Bilhog. Pero opportunity na mapunta ka sa langit, hindi natin pinagsisikapan. Naway mabago po natin kasi kagalipan mo dapat mabago natin kasi limutin yung mga achievements na nagawa natin. Dapat harapin natin. Pupundaki ito tayo matungo sa langit. Kaya yung kagandahan, physically, karating mo tayo mawawala ka yan. Kahit sabihin mo magpapilo ka pa, magtagay ka pa ng magagating na. Karating mo tayo mawawala dito yan. Kaya pagsikapan po natin, habang nandito ka pa sa bago ng lupa, isipin mo na araw-araw yung langit para magpupunyakit ka na makamtan yung langit. Kasi pag nakalimutan mo yung tahanan na langit, hindi ka magpupunyakit. Diba kahit mga estudyante, bakit nag-aaral po tayo?
Gusto mong makakuha ng magandang trabaho, kumandang buhay, nagpupunlabi ka na makapag-aral ng mabuti para makakuha ka ng magandang trabaho. Tayo mga Kristiyano, dapat nagpupunlabi po tayo patungo sa hangganan. Kaya nagpupunlabi ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala na pagkatawag sa akin ng Diyos. May reward, di ba? Hindi masayang yung paglilingkod natin, may reward. Ano? At may layunin ng Panginoon, bakit ka tinawag? May kakayanan ka. Nagawin, paglingkuran, purihin ang Panginoon. Pero sabi ko, inuulit ko po, minsan nadadaya po tayo mga Kristiyano. No? Sa mga nakikita po natin sa paligid, unang-una kayamanan. Minsan doon po tayo nagpupunyagi. Minsan na-stress na tayo eh. Di ba? Para makamtan lang yung bilog. Minsan napapalot na tayo, di ba? Para makamtan lang yung pera. Yung kayamanan. Dapat mapalot ka sa pagpupunyagin mo na pagkatawag sa ating Jesus Christ. Sabi po dyan, meron pa ako dyan na binigay na verse. Sabi diyan, unahin ang karya ng Diyos. Sabi sa Mateo 6:3, ngunit higit sa lahat ay bigyan halaga ninyo ang maharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban. At ibibigay niya sa inyo ang lahat mga bagay. Ang sikreto ko, ang Panginoon. Para yung lahat ng bagay na yan, kapag ang pagpapala po ay galing sa Panginoon, yung pagpapala na yan, hindi kahatakin para mapalayo sa Panginoon. No? Lord, pinagpapala mo naman ako eh. Akala natin yung pagpapala na yan, galing sa Panginoon. Pinagpapala ka pala para ilayo ka sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? Kasi bakit? Nakatutok tayo sa pagpapala. Diba? Sinisikap natin, dapat sikapin natin yung pala na nasa langit. Kano kung pinag-aralan ng habang napupuyat ako, isipag po yan lang. Lord, minsan pala, kahit Kristiyano pala ako, pinagpapala mo ako, o pinagpapala. Pero, yung pala yung pagpapala na yan, hinahandong pala ako sa kasamaan, pagkalimot sa paglilingkod. Kasi bakit? Busy ka sa trabaho. Hindi mo na alam kung paano maglingkod sa Panginoon. Ano, tingin niyo po? Yung pagpapala po niya, galing sa Panginoon. Kung galing po yan sa Panginoon, hindi ka mawawala sa paglilingkod. O baka sa isip lang natin po yan. Mas marami na nung kausap namin, Father Gil eh. Mas gustuin ko pa yung mahirap. Araw-araw, gabi-gabi, nananalangin ako na lumapit sa Panginoon. Pag may pera ka, hindi mo kailangan ng Panginoon. May pera ka. Diba? Sabi niya, mas gustuin ko pa yung tama lang sa buhay. Kasi pag kailangan ako, araw-araw ako mananalangin. Pag-gising ko, mananalangin ako. At pagtulog ko, mananalangin ako. Kasi nakadepende ako sa Panginoon. Pero kung meron ako, hindi ako didepende sa saan. Kasi meron ako. Oo, natawag lang tayo kung may sakit. Lord, help me. Hindi na, huwag na sa maalon. Lord, help me. Doon lang po tayo natawag. Dapat araw-araw na ginagawa ng Panginoon sa buhay po natin, itanim na natin sa isip, dalim na sa puso. Lord, dayuhan lang ako sa lupa na ito. Kaya magpupunyagi ako, gagawin ko yung paglilingkod sa iyo para yung kahinatnan ko laki. Kaya ating pag-usapan ko, seryoso po tayo dito. Seryoso po tayo. Kasi ako, ikaw, dapat hangtong sa langit. Kaya umaga pa lang, paano natin maranasan na dito ka pa sa lupa. Pero iniisip mo langit na eh.
kung nakababad ka sa mga gawain ng Panginoon, isip mo talaga namin. Amen? No? Sabi diyan, meron ba akong verse nung nilagay ko dyan? Diyan. Sa Mateo 6:19-20. Huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito'y may mga maninirang insekto at kalawang at may nakakapasok na magnanakaw. Salit, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Do'y walang maninirang insekto at kalawang at walang makakapasok na magnanakaw. Dito po meron. Para magnanakaw, walang scanner doon. Dito meron. Huh? Escapin po natin araw-araw po. Kaya habang naglilingkod ka po, mababago yung pananaw mo. Na dapat, trabaho lang po yan. Pera lang yan. Sabi ko nga, yung pinaghirapan mo, di ba? Saan ba yun ang malakas yung lindol? Parting Mindanao po, ano? At, ano ba? 8 pa yun? 8 po. Oo. Sabi ng isang nag-abroad po doon, ilang taon kong pinaghirapan yung bahay ko na 2 palapag. Isang saglit lang, nawala yung matagal kong pinaghirapan. Kaya dapat, sa lupa, yung pinaghirapan natin, may scammer, may insekto, may kalawang. Dapat nagpupunlagi ka na kayamanan na hindi masisira sa langit. Kahit kamag-anak mo, hindi pwedeng kunin yan. Sa'yo lang talaga yan. Na ibinigay ng Panginoon. Buhay na walang hanggan. Dapat doon po tayo nagpupunlagi. Sige, meron pa ko dyan na isang verse sa mga ngaral. Sabi dyan, nagpapakapagod at nagpapakahirap ng gusto sa mundong ito ang isang tao. Ngunit, para saan ba ang magpapagod na ito? Anumang gawin ng tao ay nagdudulot sa kanya ng balisa at hinanakit, may mga gabi pang hindi siya makatulog sa pag-iisip. Ito man ay walang kabulong. Di ba? Pero kung iniisip mo, yung langit dito pa lang sa lupa, hindi ka may stress eh. Di ba? Amen? Amen po ba? Amen! No? Hindi ka makatulong sa stress. Sport. Di ba? Kaya pag inisip mo at pinagbulay-bulayan mo yung pang-angseta ng Panginoon, hindi mo masyadong papalagan yung mga bagay din sa Panginoon. Kasi nagbibigay lang sa kapahamakan ko yan. Hahantong lang po yan sa kapahamakan. So parang stress, ano mangyayari sa'yo? Marami nagtumatalon sa building. Diba doon sa tawag ito, sa C5, tumalong doon sa tulay. Nakadamay pa. Pagtalon niya, may tinamaan ng motor, simplang pa yung motor. Damay ka pa. Stress. Kaya yung, kung bigyan ka ng Panginoon na pagkakataon na yumaman, tunin mo. Sayang. Di ba? Pero yung kayamanan na yan, dapat ikaw yung hahawak. Hindi yung kayamanan ang hahawak sa'yo. Kasi pag ang kayamanan na tanggap mo, iyan magkontrol sa'yo, lalayo ka sa paglilingkod sa Panginoon. Sabi ni Sister Gina, yung prayer meeting sabi niya, hindi ko pa po pinubuhat yung, wala po ko ng aral. Sabi, gusto ko maglingkod sa Panginoon. Yung mga kasabayan ko, sabi ni Sister Gina, ginagamit na ng Panginoon sa Bible study. Kaya ako hanggang ngayon, ito pa rin. Diba? Nagamitin ka ng Panginoon para pahiyagin mo sa laman. Pero bakit hindi tayo ang buhay na rin? Sino ba ang nakakahadlang sa pagpupunyagi mo sa pagsisikap mo sa paglilingkod sa Panginoon? Yung sabi ni Pastor, yung dala-dala.
na nag-uutok sa'yo. Na parang club mentality ba? Yung kaaway mo. Huwag ka na maglingkod. Naway, palalahanan po tayo na nandito pa lang sa lupa. Palalahanan mo ng Panginoon. Sabi diyan, sa pangalawang puntos ko, sabi diyan, dapat sikapin natin mabago ang ating kaisipan na may matatag na pananampalataya. Dapat sikapin natin mabago ang ating kaisipan na may matatag na pananampalataya. Sabi sa 15, ganyan dapat maging kaisipan ng mga nasa pananampalataya. Excuse me po. Kung hindi ganito ang inyong pag-iisip, paunawa, iyon sa inyo ng Diyos. Ang malaga ay paghawakan natin ang ating nakatana. Mga kapatid, makiisa kayo, kayong umulad sa halimbawang ipinakita ko sa inyo. Pag-ukulanin din nyo ng pansin ang lahat ng sumusunod sa aming halimbawa sapagkat tulad ng madalas kong sinasabi sa inyo noon. Ngayon, luha ang inuulit ko, marami ang namumuhay bilang kaaway ng Diyos Kristo. Marami pong nasisila ng mga lingkod ng Panginoon dahil sa amin. Ang isip nila, kapirahan. Pero sabi ni Pablo, ipaunawa sa atin na huwag tayong didipindin sa mga bagay. Dapat bibili tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Kung maaakay ka, kung mawawala ka sa paglilingkod, nasa ano bang matatag ka na sa pananampalataya? Then, kasi kung sinasabi mo matatag tayo sa pananampalataya, hindi mo isasantabi ang paglilingkod mo sa Panginoon. Nagpupunyakin ka na paglingkuran ng Panginoon. Kasi kung hindi ka matatag, dadayain ka ng kayamanan na yung naranasan. Hindi ako makapag-lingkod. Bakit may trabaho ay pupuntahan ba ako? Sayang. Sayang yung pagkatawag sa'yo, sa atin, Panginoon. Hindi nyo lang pupunta. Pero sabi ni Pablo, may bawi siya eh. Papaunawa sa atin. Hindi pa huli. Lahat. Kung nawawalay ka sa paglilingkod sa Panginoon, ipapaunawa sa iyo ng Diyos. Na balik ka. Hindi ka ng sorry. Lord, sorry. Na dapat mabago lang ang kaisipan. Pero binago lang sa limutan ng aking kaisipan. Dapat patungo ako sa paglilingkod sa iyo. Pero patungo pala ako sa mga bagay na ito. Sabi ni Pablo, ipaunawa sa akin. Kasi dapat, sabi yan, marami ang namumuhay bilang mga kaaway ng Kristo. Gusto bang kaaway ka ni Kristo? Kasi pag-kaaway ka ni Kristo, ayaw sa iyo eh. Kaya tayo. Diba? Dapat maging kaibigan mo sa Kristo. Paano mo siya maging kaibigan? Dapat mabago ating kaisipan. Sabi ko, inulit ko po. Kung ang kayamanan na yan, kung mga bagay na yan, ay makamaghiwalay sa iyo sa paglilingkod sa Panginoon. Naway paunawa sa iyo ng Diyos. No? Paunawa sa iyo, balik na. Para nalibog ka anak ko. Diba? Balik ka. Sorry ka sa Panginoon. Kasi kung nagpupunyagi ka at sa lupa pa lang iniisip mo na yung langit, hindi ka makatanay. Hindi ka magiging kaaway ng Diyos. Divine, marami pong gawain. Yung overnight prayer. Pagdating ng time, wala na. Hindi lang materyata. Kasi umuwi din po ako noong 12. Umuwi na po ako kasi pag-aaralan ko pa ito. So, uwi na po ako sa pag-aaralan ko. Pero kunti lang po yung natira.
Amen? Kunti lang yung palang po kayo, pastor, no? Mga 11 feet. Oh, 30. Tama lang. Nasa alam po yung iba. Nasa alam po yung iba na gustong maglingkod sa Panginoon, gustong sa langit, pero di nagpupunyaki, di nagtsaga. Effort. Masarap mag-overnight prayer. Mararanasan mo yung Espiritu Santo. Dapat mga bagay na yan na naghahadlang sa paglilingkod. Hindi masyadong halaga. Dapat, sabi nga ni Pastor, may isip lang yan. Isipin mo, kung yung nakakahadlang sa paglilingkod sa Panginoon, huwag ka, distansya ka ng konti. Kung gawa ka ministro din, gawa ka ng paraan. Busy ako sa trabaho, dapat magbibisi din ako sa gawain ng Panginoon. Di ba sa Mateo 6:3, unahin mo ang ngalan ng Panginoon at ang lahat ng bagay. Ba't ko iisipin, magpapakapakalo, magpapaka-stress ako sa trabaho, bibigyan naman ng Panginoon. Basta ano, bibigyan ko na ito. Hindi lang pagpapala sa lupa, pagpapala sa langit. Langit. Ha? Kaya, sa umaga ito, naway huwag po tayo stress. Yung napakinggan po natin, dapat maging knowledge po natin, magsumika po tayo sa paglilingkod. Kasi pinag-aaralan po natin ay about langit at about inferno. Kasi kung pahalagahan po natin, kung ayaw naman natin sa inferno, gusto natin sa langit, kung sabi ng nagkakapagturo, yun, pero yung pinatahan natin, putang inferno. Dapat i-develop natin, baguhin natin yung pag-iisip. Tulad po si Pablo. Si Pablo, sabi nga dyan, parang tapos na siya sa paglilingkod, pero nagsusumita pa rin siya. Sabi nga ni Pastor nung Friday, natatandaan niyo po. Hanggang ngayon, nag-aaral pa rin siya. Pag tingnan mo, parang sobra-sobra na yung natutunan, pero nag-aaral pa rin. Nagsusumikap pa rin na makantal yung buhay na walang hanggan. Diba? Dapat gawin po natin yun. Pero naranasan natin o ginagawa natin yung mga bagay sa babaw ng mundo. Kadarating yung time, mawawala. No? Sabi diyan, sa leader A ko, sabi diyan, lubos na kagalakan. Dapat araw-araw na ginagawa ng Panginoon, yung kagalakan na ginagawa ng Panginoon ng atin, dapat naranasan natin. Sabi diyan, lubusin ninyo ang aking kagalakan, magkaroon kayo ng isang pag-iisip. Magbuklod kayo sa isang pag-ibig at magkaisa kayo sa puso. Dapat sama-sama na po tayo dito sa langit. Dapat araw-araw tayo nakikagalak sa Panginoon. Dapat magalak po tayo araw-araw. Tulad ni Pablo, araw-araw nagagalak siya na magpuri at magpasalamat sa Panginoon. Kaso nga, minsan, kanina, pag-gising pa lang sa umaga, kahit makatipid ka pa. Ngayon mo yung cellphone. Isa pa lang yun. Minsan, sobrang kabisihan sa cellphone, ay sumamadali, ayos na. Hindi na ka makapagpuri. Hindi ka na makabasa ng... Mabuti nga ngayon, may mayroong mga GC na paalala. Kahit hindi ka na magbuklat ng Biblia, pag tinignan mo yung, in-scroll mo yung messenger mo, may debusyon ka na agad. Hindi ka na bumuklat. Tapos yung gagawin mo, basahin mo, namnamin mo yung star ng Panginoon, at mag-pray ka. Kapag-debusyon ka na. Kapag-puri ka na. Ay kung walang GC, wala kang sinasamahan na grupo dito. Busy. Dapat pagdampot mo ay ito, mga kababayan to. Pinasang bawa sa pupos,
pinasa na sa'yo. At hindi ka na magbuklat ng Biblia. Doon pa lang pasahin, pagpagulay-gulayan mo. Tapos sa pagpagulay-gulayan mo, manalangin ka, Lord, thank you. Nakapag-aral na ako ng mabuting balita. Sabi ni Pastor, may lusot pala. Pag gising mo yung cellphone, pagbasa pa na lang, pwede. Sabi ko sa'yo, palusot. Pero dapat, ginagawa ko lang pinagawa. Ako po, di ko po balik malaki sa sarili ko. Unti-unti ko pong naiintindihan yung maglilingkod sa Panginoon. Dati di ko rin po naiintindihan. Akala mo yung pagpapala, sige, magtrabaho ka lang. Lord, bigyan mo ka ng pagpapala. Magtrabaho. Akala mo ganun lang po yung paglilingkod, hindi pala. Magtrabaho ka sa pang-araw-araw mong buhay, magtrabaho ka para sa langit. No? Kung busy ka sa pagkatrabaho, dapat maging busy ka rin sa pag-aaral ng mabuting balita. Balance mo. Kaya naman, di ba? Kaya po? Kaya. Malaking magagawa pag nandiyan sa Kristo. Pag wala. Sabi nga doon sa pahayag sinabihan ng mga taga-Episo, nasaan na yung una yung pag-ibig? Naglalamig na kayo Diba? Dapat yung unang-unang pagtanggap ng Jesus Christ. Yung edit na yan, dapat hanggang ngayon. Sabi nga yung kausap namin, di ba, gusto niya mag-Bible school para malaman niya yung salita ng Panginoon. Gusto niyang masaliksik sa ng Panginoon. Sa emotion. Kaya dapat din-reserve natin, ganun po. Kahit hindi kaya ng ating katawan, kayanin po. Ako po, ilang araw na po akong masama ang pagkaramdam ko ay po sa ilan. Pero sinisikap po makapaglingkod sa Panginoon. Kasi doon ako tinawag ng Panginoon. Sabi ko, idol natin yung mga naglilingkod sa Panginoon, idolin natin sila. Kaya nga nila gawin, para ikaw, di mo kaya. Kaya natin. Para makamtaan yung buhay na walang hanggan. Kasi po, pinag-uusapan po dito, dapat yung kaluluwa natin mapunta sa langit. Hindi po dito pinag-usapan yung negosyo. Pinag-usapan po dito yung kaluluwa mo na yan mapunta sa langit. Kasi kung pag-usapan negosyo dito, yayaman po tayo. Pero pinag-usapan po dito, kayamanan sa langit. Apat araw-araw, ginagawa mo habang nabubuhay mo po tayo. Langit na po. Amen? Nawa, mabago po natin yung isipan. Malapit na pong makapos. Sabi niya sa third point ko, dapat sikapin natin may tuon ang ating isipan sa kayamanang makalangit. Dapat makalangit. May tuon ang ating isipan sa makalangit. Sabi niya sa 19, kapahamakan ang kahinatnan nila sapagkat ang dinudiyos nila ay ang hilig ng kanilang katawan. Dapat, wala na tayo doon. Ano ba yung mga hilig ng ating katawan? Dapat, alisin po natin yan. Sabi diyan, iginakarangal nila ang mga bagay na dapat sana nilang ikaya at wala silang iniisip kundi ang mga bagay na may kinalaman sa mundo ito. Ito po yung kaaway ni Kristo. Ayaw niya po ito. Kung mayroon po tayong ganyan na kaisipan, baguhin na po natin, alisin na po natin. Dapat yung kaisipan natin palangit, may tuon
ang ating kaisipan sa langit. Sa kabilang, subalit sa kabilang dako, tayo'y ay mamamayan na langit. Mula rooy, hinihintay nating may pananabik ang ating Panginoong Jesucristo at ating tagapagligtas. 21. Sa pamamagitan ng kapangyarihan, ginamit niya sa pagpapasuko sa lahat ng bagay ang ating mga kaaway. May kahinaan ay mabaguhin niya upang maging katulad ng kanyang katawan maluwag. Ito po yung nais ni Pablo na hindi langit ang niyang kaisipan. Kaya nagpupunyagi po siya na makapaglingkod sa Panginoon. Gusto niyang makamtan yung kaluwalhati ang ibinigay sa kanyang Panginoon. Kasi ayaw ni Pablo na maging kaaway ng Diyos. Gusto ni Pablo ay maging kaibigan. Tayo, sabi nga dyan, sa 20, mabalik na tiray. Subalit sa kabilang dako, tayo ay mga mamayan ng langit. Dayuhan lang po tayo dito sa ibabaw ng mundong ito. At inuulit ko po, anuman yung narating natin, anuman yung kayamanan natin, yung milyon-milyon na kayamanan natin yan. Darating yung time, iiwanan din natin yan. Ako din, may milyon, hindi ko wala. Milyon. Kaya pisan, di ba? Ganun po yung kasi pa natin. Realidad lang po. Nararanasan po ba natin yun? Di ba? Sa araw-araw nating buhay, di ba nararanasan po natin yun? Minsan nagpupunyagi po tayo sa mga bagay pangsalimutan. Minsan, hindi natin po maalala o maranasan o maipakita sa Panginoon kung talagang totoo yung paglilingkod natin. Minsan, naalala lang natin pag Sunday ang Panginoon. Minsan, naalala natin pag Bible study. Pero yung mga ibang araw, hindi natin maalala ang Panginoon. Doon tayo naalala natin yung kayamanan sa mundo ito. Sabi nga doon sa Mateo, dapat mag-ipunan ng kayamanan sa langit, hindi sa lupa. Dapat iniisip natin araw-araw yung langit. Anytime kunin tayo ng Panginoon, patayin tayo. Handa na ba tayo? Kaya minsan ayaw natin kunin ng Panginoon kasi hindi pa tayo handa. Minsan, ang kaisa mga tao, ayaw pang mamatay kasi gusto ko pang mag-enjoy dito sa babang nito. Ang iba, Lord, huwag mo akong kunin para magamit ito ako sa gawain. Dapat gano'n po yung kaisa natin. Lord, huwag mo akong kukunin muna. Bigyan mo ako ng lakas, ng tuhod, kakayanan para makapagtingkod ako sa iyo. Dapat gano'n po yung kaisa. Lord, bigyan mo ako ng pera para makapagtingkod ako sa iyo. Bigyan mo akong kakayanan para makapagtingkod ako sa iyo. Kung iniisip mo yan, kayamanan sa langit. Kasi doon ka po nag-iimpok ng kayamanan sa langit. Amen po ba? Pero kung araw-araw, pag-gising mo, kumusta na kaya ang business mo? Mabinta kaya. Di ba? Tulad sa akin, nag-business po ako. Kami dalawa ni Pastor Bal. Busy po. Kami sa trabaho. Pero, dapat gampanan yung pagkatao ko sa akin. Pastor Mike, minsan di ko na po yan pinifix. Sinadya ko. Kasi alam ko po, busy po siya. Doon sa pinagmulan. Bago po ako natawag sa kanya, i-fix mo lang po, Pastor. Busy ka ba? Kasi alam ko po, araw-araw, busy po siya sa gawain. Pag Sabado, di mo po siya makausap. Kasi bakit? May feeding o program po sila. Para lang mahikayat yung mga tao, madala, inuuna sa mga kids, para yung magulang, madala simbahan, makatanggap ng buwan na nila.
Ako busy rin po. Busy sa trabaho. Lalo na po pag naatasan naman nila mas maraming na malapit na yung tatay sa harapan na to. Ang utak ko yan, masakit na. Kung paano gampanan yung datang sa balikan. Pero sabi ko, Lord, kaya ko to eh. Nasa rin naman yung pastor at esposahan si pastor na nila. Sabi, brother, si Pastor Mike mula sa pinangunan sa Pagsabi. Kapis pa yung pastor ano. Tapos maya mga bandang hapon. Brother, dito ka lang sa Divine. Ay handa ko pong preaching na pinangunan. Hindi po dito. Alam ko, pastor, kahit po ako ng tips para pag-analog ko. Naibigay sa akin ni Pastora. Ayos pa naman yung mga galing. Pag-analog ko. Pero masakit po. Aral ka, may trabaho ka, meron kang Bible study. Pero, Lord, anong palat ko to? Kasi yan, yung pagkatawag ko sa akin. Pero pagkatapos naman ito, nakapag-preach na ako, Lord, thank you. Parang, laman na ba? Sige, patan ng Panginoon. Parang, wala na ba yung iisipin mo, Lord, salamat. Salamahan mo. Salamat. Nagampanan ko yung sungkulit ko para sa successful yung ginawa ng Panginoon. Kaya sabi ko, paano pa kaya? Kaya ito po, alam, sampul ko lang po, kaya ito nangyari. Yung kahawa ka ng isang simbahan, ikaw magtuturo ng Bible study, ikaw magtuturo sa prayer meeting, at ikaw pa every Sunday magtuturo sa preaching. Hindi ka iikot yung isip mo yan. Diba? Ako nga lang, 2 Bible study lang, isa na-assign yung mas nilalibig sa prayer meeting, at na-assign dito every month, isa lang. Pero, masakit na po sa ulo. Ano pa kaya kung every Sunday magtuturo ka sa harapan ko? Magagawa ko lang po yan kung iniisip mo po sa langit. Di ba po ba? Yun po yun eh. Nagagala ka, nagampanan o gawin yung pagkatawag sa iyo ng Panginoon kasi iniisip mo langit at iniisip mo yung Panginoon. Na dapat sila din mapunta sa langit. Maturuan na sila ng Panginoon. Punta sila sa langit. Kaya sabi ko, Lord, naunawaan ko na yung mga pastor. Dati, akala ko, isi-isi lang sila, makikit-ngikit lang sila. Pero sa puso at isip nila, masakit pala. At iiyak pa. Unang-una sa tinuturuan na to, ni Pablo, kami po yung nagtuturo ako, tapos hindi ko naman magagawa. Dapat magawa ko din. Sabi ko si Lord, dapat magawa ko rin ito. Yung tinuturo ko, magawa ko rin. At makikita ko rin sa mga kami. Kaya po tayo, kami nga dyan, dapat maging po ka ng kayamanan talaga sa langit. Sabi po dyan sa Isaiah chapter 24 verse 19 to 20. Sabi dyan, ang daigdig ay tuluyang mawawasak sa lakas ng ugong uga. Dito'y mabibiyak. Ang lupa ay tulad ng lasinggong pasuray-suray at tubong maliit na hapay-hapay sa bigat ng kasalanan kanyang tinataglay. Tiyak na babagsak ang daigdig at hindi na babangon magpakailanman. Dito po tayo nakapokus sa lupa. Sabi nga parang lasinggo o maliit na kubo na sobrang bigat ng kubo, suray-suray siya. Yung lasinggo, suray-suray kasi hindi niya kaya. So, ganyan po yung mangyayari na yung daigdig natin. Na sobra-sobra yung pagmamahal natin dito sa daigdig. Parang ayaw mong iwanan. Parang ayaw natin iwanan yung daigdig na ito. Hindi pala. Sabi niya, hindi na kailan babago. Kaya yung mga bagay dito sa ibabaw ng sanlibutan ito, huwag po natin masyadong mahalin.
Sabi ko na ulit na, sabi ko doon sa kausap namin ni Mother, Eric. Sabi ko, mabuti pa itong tao natin na minsan makita mo sipahan, minsan hindi mo makita sipahan, kanyang isipan, binago ng Panginoon. Sabi nga, hindi ko papalagahan yung bagay na yan kasi hindi naman aking pwede. Diba? Sige, isa pa po ako dyan sa John chapter 14, 2-3. Sabi po dyan, hello. Malaki yung Wala na. Sabi po dyan sa John 14, 2-3, sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyo, pupunta ko roon upang ipaghanda ko kayo ng inyong matitirahan? Sige po. At kapag ipaghanda ko na kayo ng matitirahan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo'y makapilit ko kung saan ako naroroon. Pangako po yan ni Jesucristo. Kaya tayo habang nandito pa, pinangakuan ni Jesucristo na siya'y babalik at siya'y maghahanda ng mga silid na titirahan po natin. Dapat dito, ang iniisip natin, langit. Darating yung time, babalik si Kristo para kunin po tayo at ititira kung saan siya nandoon. Dapat araw-araw na ginagawa ng Panginoon, Lord, kailan ka babalik? Dapat pagbalik mo, nakahanda ako. Dapat pagbalik ko, alam mo sarili ko, makakasama ko doon sa langit. Dapat yun po ang iniisip natin. Dahil dyan, minsan, hindi po natin yan naisip. Natanong ko kanina, naisip mo na ba sa araw-araw yung langit? No? Sino ba yung nakakaisip? Araw-araw. Yung langit. Para magawa mo yung pagkatawag sa ng Panginoon. Magawa ko makapaglingkod sa Panginoon. Kasi pag hindi mo po naisip yung langit, hindi ka makapaglingkod sa Panginoon. Ewan ko ba? Hindi mo makapag-isip na maglingkod sa Panginoon. Kasi hindi mo maisip yung langit. Kung naiisip po natin yung langit, araw-araw maglilingkod ka sa Panginoon. Araw-araw gagawin mo sa Panginoon. Kahit nagtatrabaho ka, sa Panginoon pa rin yung isip. Diba? Kasi yung langit, saka yung pangako ng Panginoon, kapag siya'y nakapaghanda na ng silid, babalik siya. Mamaya pagbalik niya, parang kalalasing na pasuray-suray, makakasama ko ulit tayo sa langit. Hindi. Sabi mo ako, kung araw-araw, iniisip mo yung langit, gagawin mo yung labis para sa Panginoon. Maglilingkod ka sa Panginoon. Hindi ka tatamaran. Hindi ka matatamarin ng pinagawain. Hindi ka matatamaran ng magsimpa. Bakit? Lord, ito yung kaparaanan ng pagkak sa langit. Minsan, gano'n po tayo. Ang gawain lang po natin, gift lang. Minsan, pag masarap yung kwento sa Bible study, inaabot ng 10. Kaya po tayo, sikapan po natin. Bawa, sino ba ditong manatagal na sa panampataya? Pero hanggang ngayon, bakit hindi pa tayo magalit ng Panginoon? Kasi hindi pa natin naisip yung langit. Kung naisip po natin yung langit, magpupunyagi na po. Magpupunyagi po tayo na gampanan yung tungkulin papunta sa langit. Kaya, nawa, sa aking pagkatapos po, nawa po, yung salita na pakinggan po natin, masakit man pakinggan, rather, ang sakit mo naman magsalita. Gawin niyo pong positibo. Brother, salamat. Pinalahanan niyo po ako. Na ako pa, tagalangit, tagalo pa. Hindi natin maiwanan yung negosyo.
para sa Panginoon. Hindi lang para sa Panginoon. Kasi yan po yung lumalayo sa iyo sa paglilingkod sa Panginoon. Yung negosyo na yan, siya po yung lalayo na hindi ka magamit ng Panginoon. Kaya mag-isip po tayo. Yung mga mahal natin, sabi nga doon sa tayo ng Panginoon, kung mas mahal mo yung magulang mo, yung kapatid mo, yung asawa mo, yung anak mo, hindi ka pili maglingkod sa Kanya. Kasi bakit? Iiwan mo rin ang Diyos. Tatalikuran mo yung Diyos, maglilingkuran mo itong mga mahal mo. Kung mas mahal mo yung negosyo mo, pag-isipan mo na po yun. Kung iyan nakakapaghiwalay sa paglilingkod sa Panginoon, mag-isip na po tayo. No? Sabi nga ng kaibigan ko, di baling mahirap, araw-araw naman siyang tatawag sa Panginoon. Amen? Kaya, salamat sa inyo po, na nawa mapukaw ang ating kaisipan. Dayuhan lang pala ako dito eh. Sa ibabaw ng mundong ito, dayuhan lang tayo. Ang ating destinasyon po, langit. Araw-araw, isipin mo natin ngayon, langit. Lord, dapat langit ako. Papunta. Araw-araw mo yun. Hindi man masama magnegosyo, hindi man masama magpayaman. Magiging masama lang po yan kung kayamanan na yan ay makapaglayo sa iyo sa paglilingkod sa Panginoon. Nagiging masama po. Yung cellphone, hindi po yung masama. Nagiging masama lang yan. Mas priority mo na yung cellphone kaysa paglilingkod sa Panginoon. Kaya baguhin po natin. Kung isipin natin, langit, Lord, langit, magpupunyagin ka patungo sa langit. Kung iniisip mo dito lang sa lupa, dito ka magpupunyagin, dito ka maggugugol ng tay, pagod sa lupa. Darating yung time, mawawala. No? Amen po ba? Naway, meron po kayo natutunan sa umagang ito. At nawa po talim sa isip, sa puso. No? Sige, tayo po tayo. Panginoon, salamat. Hallelujah. Sa umagang ito, salamat sa mga salita mo na pinaunawa mo sa amin. Nawa, dalangin po namin, Panginoon. Tulungan mo po kami na magawa po namin nais mo sa bawat isa, Panginoon. At nawa, paunawa mo sa amin na mas mahalaga yung langit kung saan ka nakatira. At dapat, Panginoon, mananabik po kami sa iyong pagbabalik, Panginoon, para kunin yung tinawag mo at isama doon sa karihan at sama-sama magpunit kasama ka, Panginoon. Lord, tulungan mo yung bawat isa. Paunawa mo po sa kanila ng iyong banal na Espiritu na magpunyagi po sila patungo sa langit, Panginoon. Sa araw-araw naming buhay, kung kami man busy sa trabaho, paalala mo, Panginoon, sa aming mga buhay, sa aming kaisipan, na makapaglingkod sa inyo. Salamat sa mga salita mo. Maging magkuman, Panginoon, salamat sa iyong pagsama ng iyong banal na Espiritu po, Panginoon. Nawa, bawat isa, patuloy mong pagpalain. Physically, spiritually, at financially na pagpapala ay patuloy ko yung maranasan ko. At huwag po silang makalimot na makapaglingkod sa inyo. Para yung buhay na walang hanggan ay binigay mo po sa bawat isa ay makanggan po namin. Katulad po ng pagpupunyagin ni Pablo po. Pero salamat, hallelujah. Purihin ka, dakilain ka sa pangalan ng Jesus. Amen.